Sa lahat mga nanay na ina ng tahanan. Sa umagang ito, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa ating magising pala sa umaga. Binibigyan tayo ng buhay at talagang yung pag-asa ay lagi na binibigyan ng Panginoon sa ating buhay sa araw-araw po. Kaya pasalamatan po natin Panginoon sa araw-araw po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa umagang ito at dinako po ito sa lugar na ito upang kami ay magkatipon-tipon upang ikaw ay purihin at sambahin sa iyong pangalan, Lord God. Lord, sa umagang ito, samahan mo po kami. Ikaw po ang aming maitaas sa aming kalagitnaan, Lord God. Maramdam po namin yung presensya, Lord God. Lahat po ng aming Panginoon na mapapakinggan sa umagang ito, lahat ng aral, Panginoon, ito po ay aming maisabuhay, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod na iyong gagamitin sa oras ito, karunungan, katalinuhan ay ipagkaloob sa Kanya. Lord, gabayan po, Panginoon, bawat anak mo, lalo po, Panginoon, yung mga kapatid namin, Panginoon, na hindi pa namin nakasama dito at wala pa rin po sa lugar na ito. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga awit, sa worship team, Lord God. Salamat po sa karunungan na palaging pinagkakaloob sa kanila. Lord, gabayan po sila, Panginoon, yung mga batang ito. Bagamat sila po ay nag-aaral pero binibigyan niya po Panginoon yung kanilang oras para sila ay maglingkod. Salamat po Panginoon sa mga tatayo sa harap ito, sa opening prayer, closing prayer Panginoon, sa thanks offering at saka po sa beggar of bread, Lord God. Lord, salamat po sa umagang ito. Lahat po Panginoon ang aming gagawin Panginoon ay pagpupuri, pagkasalamat. Wala po manggagawin kundi ikaw ay pasalamatan, papurihan at sambahin sa iyong pangalan. Lord, salamat po sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. At yung pong nasa live screen, hello po sa inyo and Happy Mother's Day po. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. At tunay nga po, napakabuti po ng ating Diyos. Walang katapusan po ang kanyang kabutihan, walang hangganan. Ito ay bago ng bago sa bawat umaga. At sabi nga po, mas pinili hindi po ba si Martha at si Maria, mas pinili ni Maria ang mabuting bagay, iyon ay ang manatili sa piling ng Panginoong Jesus. At yung po ang ating gagawin ngayon, na-acknowledge po namin, Panginoong Jesus, ikaw ang naririto, ikaw ang aming hari, kami ay magbibigay ng parangal at pasamba sa iyong tanging pangalan. Hallelujah! Sige nga po, unahin muna po natin ang ating hari, palakpakan muna natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Narito kami para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang aming sinasamba, dinadakila at pinupuri sa lugar na ito. Walang iba, ikaw lamang. Hallelujah! Sige po, lahat daw ng manghininga ay magpupuri sa Panginoon. Sige po, malaya po tayong makakasamba. Walang pipigil sa atin. Amen. Buong kalakasan. Hallelujah. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know You're still in control. Big praise is a weapon that's more than a sound. More than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down.
long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise God, you're sovereign. Praise God, you reign. Praise God, you rose and defeated the grave. I praise God, you're faithful. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater than you. I praise God, you're sovereign. I praise God, you reign. I praise God, you rose and defeated the grave. I praise God, you're faithful. I praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater than you. Oh, praise the Lord, oh my soul. Come on, come on. Praise. Let's praise the Lord. Let's not be quiet. Let's go. Praise the Lord, oh my soul. We love you, Lord. Oh, praise the Lord, oh my soul. Let's not be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Amen. Sige po. Malaya po nating masasamba ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Marami pong dahilan para magpasalamat tayo sa Panginoon. Sige po, sa sandali na ito, magbanggit lang po tayo ng nais nating pasalamatan sa Kanya. Parinig natin sa ating hari kung ano ba ang nais nating pagpasalamat sa Kanya. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa sandali na ito. Hallelujah. Sa lugar na ito, kami ay nagpapahayag ng pasasalamat sa iyong dakilang gawa sa buhay namin. Hallelujah. Kami malaya. Panginoon, nasambahin ka. Malaya, mas pinili namin na manatili sa piling mo, kagaya ni Maria, Panginoon. Hindi kami naabala sa ibang bagay sa labas. Mas pinili namin na purihin ka. Hallelujah, dahil mabuti ka po sa amin. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient
sufficient for me. Minsan pa nga po nating awitin. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. I'm no longer striving to merit your love. I rest in your promise to me that all of my sins has been washed in your blood. Your mercy is all that I need. Oh, your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. I'm no longer, sabihin niya po natin, I'm no longer striving to merit your love. I rest in your promise to me that all of my sins have been washed in your blood. Your mercy is all that I need. Your grace is sufficient for me. Sufficient. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. You see me as righteous, Jesus. You see me as righteous because of the blood that made the atonement for me. Your mercy has triumphed where I should be judged. So now by your grace I am free. Oh, your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient. Sabihin niya po that you see me as righteous. You see me as righteous because of the blood that made the atonement for me. Your mercy has triumphed where I should be judged. Your mercy, by your grace, I am free. Let's shout. Your grace is sufficient for me. Grace is sufficient. Your strength is made perfect when I am weak. Yes, Lord. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. Hallelujah. Yes, Lord. Your grace is sufficient po sa amin. Hallelujah. Sobra-sobra po ang pagmamahal mo. Lagi mo kaming binabangon at tinaakay kapag kami ay natutumba. Saan ba kami hahanap ng isang ama na kagaya mo, na naririyan sa lahat ng panahon upang kami ibangon, saluhin, turuan at gabayan sa ikabubuti namin sa lahat ng panahon. Hallelujah!
strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all and all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all and all. Minsan pa nga po, awitin natin. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all and all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all and all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, oh Lamb of God, worthy is your name. Taking my cross, my sin, my shame, rising again, I bless your name. You are my all and all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all and all. And we sing and worship you, Jesus, oh Lamb of God, worthy is your name. Jesus, oh Lamb of God, worthy is your name. Sabihin nga po natin, Taking my sins, my sin, my shame, rising again, I praise your name. You are my all and all. When I fall down, you lift me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all and all. Let the people sing, let's worship Jesus. Lamb of God, worthy is your name. Oh Jesus, oh Lamb of God, worthy is your name. minsan pa po, let's sing. Jesus, oh Lamb of God, worthy is your name. Jesus, oh Lamb of God, worthy is your name. Jesus, we adore you, Lord. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. I told my world before, I never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end.
Kantahin niyo nga po ito sa Panginoon. Sabihin niyo, Jesus, lover of my soul. Yes, we are in love with you, Jesus. Jesus, I will never let you go. Yes, crazy for you, Lord. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock, and now I Minsan pa, know. Jesus, lover of my soul. Jesus, lover of my soul. Jesus, I'll never let you go. Who've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I Minsan pa po, know. Jesus, Jesus. Jesus, the lover of my soul. My righteousness, you died for me. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, you set my feet upon the rock, and now I know. And Lord Jesus, I love you. I need you. Though my world will fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. my Savior, My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you. I love you. I need you. And though my world will fall, I never let you go. I love you, Lord. I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. My Savior, My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. let's sing. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Who taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know. I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. Let's sing again. I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. Hallelujah. I thank you, Jesus. Jesus, lover of our soul, we give you all the glory and honor, Lord Jesus. Salamat po. Hallelujah. Ikaw ang naging kapayapaan at katuwiran namin. Salamat, palagi mo po kaming sinasamahan sa paglalakbay sa mundo na ito. Hindi kami matatalo dahil nariyan ka sa tabi namin. Ikaw ang aming ngiti at lakas at awit. Hallelujah. We give you all the honor and glory, Lord Jesus. We worship and adore you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the King, to the Lamb. Jesus is the Son of God. Jesus, the name above all names. Jesus, the lover of our soul. Hallelujah. Praise to the King of Kings. Praise to the Son of living God. Praise you, the Lamb of God. Hallelujah. We give you glory and honor. Hallelujah, Lord Jesus. Isa pa nga po. Jesus, lover of my soul. Jesus,
feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Sige po. Amen. Ibigay po natin ang ating papuri sa Amen. Amen. Yan, good morning po sa bawat isa. Charito morning, blessed and highly favored morning, Jesus, lover of my soul. Kaya lang po natin nasasabing, I love you, Jesus, because merong unang nagmahal sa atin. Minahal niya tayo, niyakap niya tayo sa ating karumihan. Hindi tayo karapat-dapat, pero ginawa niya tayong karapat-dapat. Kaya nakakaawit po tayo ng I love you, Jesus. I love you, Jesus. Nasasabi natin yan sapagkat merong unang nagmahal sa atin. Si Jesus ang unang nagmahal sa atin. Amen po ba? Happy Mother's Day po sa lahat ng ina. Batiin po natin ang ating katabi, lahat ng ina. Happy Mother's Day. Yan. No? Puno na naman ang mga restaurant ngayon. Siguradong mahaba ang pila sa mga bilihan ng cake. Box office na naman. Kaya yung sa akin, ang offer ko yung pagmamahal. Mahirap pumili. Happy Mother's Day po. No? Okay, patuloy po tayo sa ating pong season. Ito po ay your next season is coming, part 11 na po ito. Salamat po sa Diyos sa bawat season ng buhay natin. May bad season. Alam po natin, minsan dumarating po yung mga bad season ng buhay po natin, pero merong best season na kasunod. Hindi ho tayo mananatili doon. Pansamantala lang yung mga bad season na yan. Merong best season, merong better season na darating sa buhay po ng bawat sa atin. Ating iba dumating na. Kaya patuloy po tayong magpupuri sa Panginoon. Ang atin pong topic ngayon ay napakaganda sapagkat marami pong mga istorya sa Bible, kahit nasa Old Testament yan, ay nakikita po natin yung biyaya ng Diyos. No? Kaya welcome po sa bawat isa. Sa ngayon po natin nakasama, welcome. Sa mga nasa live stream, welcome po sa bawat isa. No? Welcome. Ang gospel bearer po ay walang itinataas kundi ang tanging pangalan lamang ni Hesus Kristo. Walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas kundi ang tanging pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay, today we will going to talk about David. Sino po si David? Sa Hebrew, ang kahulugan po ng David ay simply means dear one or beloved. No, yan po ay naisulat, makikita po natin, sinulat din po na si David daw po ay tinawag na man after God's own heart. No, makita po natin yan sa 1 Samuel 13:14 at sinabi din po yan sa New Testament sa Acts 13:22. Binanggit po yan at sa ating pag-uusapan patungkol kay David, ito po ay si David po yung ikalawang hari ng Israel. Siya po ay naghari sa loob ng 40 taon. No? Siya po ang pinakapumoso, pinakasikat na hari ng Israel at ang kabuuan po ng ng hari ng Israel ay 42 kings, no? 42 kings po ang naghari sa Israel sa loob po ng 460 years. Yan po ay, pero sa lahat po ng 42 na ito, ang pinakapumoso, famous king ay si King David.
Kaya yan po ang pag-uusapan po natin. Ang buhay po ni David ay titingnan po natin ang tagpo sa buhay ni David kung saan nagkaroon po ng transition from season to another season. Kaya ang buhay po natin ay pabago-bago. No? Minsan nasa pangit tayong sitwasyon pero hindi tayo mananatili doon. Merong magandang nakalaan ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, may magandang nakalaan para sa iyo. Okay, pag-usapan po natin 3 things when grace finds you from the story of David. No? Tingnan po natin, number 1. Ano pa sabi diyan? Grace finds you in the field. No? Ang biyaya ng Diyos ay nakita niya tayo sa isang kung saan tayo naroon. The field in this context of study is the place where you feel insignificant, unknown, unnoticed, and overlooked. Ito po yung tagpo na kung minsan ramdam natin na parang hindi tayo napapahalagahan. Dumarating po yon. Kung minsan, parang hindi tayo napapahalagahan, parang kung minsan ay may damdamin tayo na hindi tayo napapansin. No? Yung paggising mo, Mother's Day, hindi ka binati. Galit sa'yo ngayon. No? Parang wala lang. Di ba? Ganun po. Parang hindi ka pinapansin. At ako, sabi po nito ay, iniisip natin, baka hindi tayo karapat-dapat. Yung tagpong ito ay, sa tagpong ganoon, na sitwasyon ng buhay po natin, kinatagpo tayo at natagpuan tayo ng biyaya ng Diyos tulad po ni David. Sa 1 Samuel chapter 16, isang araw, inutusan po ng Panginoon itong si Samuel na pumunta sa bahay ni Jesse. Sapagkat sinabi sa kanya ng Panginoon, isa sa mga anak ni Jesse, ang piniling susunod na hari ng Israel pamalit kay Haring Saul. No? Si Samuel po ay isang propeta, sinabihan siya ng Diyos, pumunta ka kay Jesse, sabihin mo isa sa kanyang anak ay pipiliin ng Diyos para maging kasunod na hari. Papalit kay Saul. Nakaraan, pinag-usapan po natin, tinuro po ni Ma'am Pren about Samuel. No, si Samuel po isang propeta. Siya po yung kinakausap ng Diyos para magdala ng mensahe. No? Nang siya po'y dumating, sinalubong siya ni Jesse at sinabi sa kanya ang sinabi ng Panginoon. Isa sa inyong anak ang pinili ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Siyempre, bilang ama, magkahalong agam-agam po ito. Kung sinabi sa kanya, at dahil meron po siyang 8 anak, sino kaya ang mapipili sa 8 anak? Nilain na po niya yung kanyang mga anak upang tingnan kung sino ang pipiliin ng Panginoon. Ang una ay, sa linya ay si Eliab. Siya po yung panganay. Si Eliab ang panganay nang makita agad ito ni Samuel, na-impress. Wow! Na-impress po si Samuel kay Eliab. Ang sabi niya, ito na siguro ang pinili ng Panginoon, pero hindi naman pala. Pangalawa, sa linya ay si Abinadab. No? Pero hindi rin yun ang pinili ng Diyos. Pangatlo ay si Shama, ay hindi rin yun ang pinili ng Panginoon. Walang pangungusap ng Panginoon na yun na nga ang pinili sa kanya. Hanggang dumating sa 7. Wala po, hindi po nagsalita ang Panginoon patungkol dito. Kaya sabi po sa 1 Samuel 16 verse 11, sabi niya, so he asked Jesse. Samuel was talking to Jesse. Sinasabi po niya kay Jesse, are these all the sons you have? Sabi po ni Samuel kay Jesse. There is still the youngest, Jesse answered, but he is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrive. Tingnan po natin. Ipasundo mo, sabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi tayo upo hanggang hindi siya dumarating. Sa verse 12, and he sent and had him brought in. He was ruddy, meaning po ng ruddy ay reddish. Ang kanyang complexion ay mamula-mula. Tingnan po niyo yung asawa. Ganyan ba ang complexion ng kanyang asawa? Mamula-mula. Wine, with a fine appearance, sa ibang salin po rito ay beautiful eyes. No? Parang eyes ko. Joke lang.
Di ba? Yun po yung malamlam po yung mata ni David. Napakagandang lalaki. No, yun po yung itsura. Kaya lang, parang no choice. Kasi siya, parang baliwala siya kasi ang pinila, 7 lang. Hindi nga siya napansin no? Pero maganda ang kanyang mata, handsome po si David, no? Sa ibang salin po ay good looking. Then the Lord said, the Lord said to Samuel, nung nakita po, nang dumating po si David, anoint him, he is the one. Sabi po ng Diyos kay Samuel, he is the one. No? He is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him, referring to David, in the presence of his brother. And from that day, on the Spirit of the Lord came upon David in power, went to Ramah in the hometown of Samuel. No? Yun po yung istorya doon sa 1 Samuel chapter 16. Pero, ang nakakatawag po pansin dito sa email linyang matapos po siyang mapahiran ng langis, ang Espiritu ng Panginoon ay napakay David with power. No, ang Spirit ng Panginoon ay napakay David. At makikita po natin, ang kasunod po ng 16 ay 17. Tama po ba yun? Chapter 16, ang kasunod po ay nun ay 17. Sa 17, pinatay po ni David si Goliath. Bago po mapatay, may 16. Tama po? Ang sunod ay 17. Sa 17 po napatay si David. Paano po napatay? Kasi nga, ang Espiritu ng Panginoon ay napakay David with power. Kung wala po yung Espiritu ng Diyos kay David, hindi po niya mapapatay. Wala po siyang lakas ng loob na patayin si David. Bakit? Kasi wala sa kanya Espiritu ng Diyos. Pero napasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Sabi nga doon, he was anointed, the Spirit of the Lord came upon David with power. Hindi po yung kapangyarihan ng isang bata. Ito po'y kapangyarihan ng Panginoon na lumukob sapagkat hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Si David po ay 17 years old pa lang. 17 years old pa lang, ginamit na ng Panginoon upang itumba na si Goliath. Kaya kahit kabataan ka, pwede kang gamitin ng Diyos. Kahit sabi mo, parang bata pa ako para maglingkod. No? Wala hong bata, walang matanda. Pag ginamit ka ng Panginoon, when the Spirit of the Lord ay mapasayo, no? At alam po natin na nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya tayo po ay nakakapaglingkod. Kaya nasasabi natin, I love you, Jesus, sapagkat merong unang nagmahal sa atin, nagbigay ng banal na Espiritu sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tatanungin ko po kayo, mga kabiyaya, ano po ang Tagalog ng giant? Higante. No? Ang Tagalog po ng giant ay higante. No? Ang Tagalog po, ang isa po sa Tagalog ni Bishop Emmy, ang giant, tinawag po na giant ay giant, ay gilanggam. Tawag po ni Bishop Emmy ay gilanggam. Ano po ba ang Tagalog ng ant? Di ba langgam? Gilanggam po ang tawag niya ron. Pag nasa iyo po ang Espiritu ng Panginoon, ang tingin mo sa higante, langgam lang. Si David, nung makita niya, sino yung higanting ito? Tinutuya ang aking Diyos. Bakit yung hinahayang tinutuya ang Diyos ng mga Diyos? Sabi ni David, bakit? Kasi ang tingin niya kay Goliath, langgam lang. No? Langgam lang. Kaya pag nakaharap ka sa higanteng ng mga problema, higante ng mga bayarin, pagsubok, challenges na higante, nakaharap mo, tingnan mo po ito na parang langgam. Langgam lang yon, no? Huwag kang matakot, langgam lang po ito sa iyong paningin. Bakit? Kasi kayang-kaya mo to dahil nasa iyo ang Panginoon. Shout amen. In God, sabi ng Panginoon, if God is with you,
who can be against you? Kayang-kaya po natin yan. Kaya si David po, ang batang si David ay punong-puno ng kumpiyansa. Bakit? Kasi nga alam niya kung paano siya lumalaban. Sabi niya doon sa higante, lumalaban ka sa akin, dala mo'y balaraw, dala mo'y sibat at panangga. Ako'y lumalaban sa iyo, ang dala ko'y ang pangalan ng Panginoon. Ang lakas ng loob ni David ay dahil nasa kanya ang Panginoon. Kung ito'y totoo sa lumang kasunduan, tandaan po natin, ito po'y nasa lumang kasunduan, higit na ito'y totoo sa bagong kasunduan. Kasi nga po, yung Espiritu ng Diyos na kay David, nung inanoint siya, doon palang dumako ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Pero yun po'y pansamantala lang. Pero sa lumang kasunduan, nung tumanggap tayo kay Jesucristo, binigyan niya tayo ng banal na Espiritu, sasamahan niya tayo magpakailanman. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya kung ano po yung nagawa ni David, gaano pa kaya tayo na nasa bagong kasunduan? Dahil ipinangako po ng Panginoon sa atin, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Sino sa inyo naniniwala doon? Palakpakan po natin ang Panginoon. Gilanggam. Kaya tingnan mo ang mga pagsubok sa buhay, ang malaking karamdaman, no, na lumabas sa iyong medical report. Minsan, doon po nanghihina ang tao. Kapag nagpa-check up, kaya iba ayaw magpa-check up. Pero kapag nagpa-check up, doon po nanghihina yung mga tao. Kapag nakita na nila ang medical report ng doktor, makikita niya, wow, nanlulumo. Pero tingnan po natin na ito'y langgam lang. Sapagkat meron tayong malaking Diyos na kayang magpagaling ng anumang karamdaman. Amen po ba? Kahit sabihin natin, cancer. Sabihin mo sa cancer, langgam ka lang, maliit ka lang. Malaki ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sapagkat sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, sa magitan ng mga sugat, mga latay ko, magaling ka na. Ano man ang karamdaman mo, sabihin mo, magaling ka na. Amen po ba? Magaling ka na. Yan po ang Tagalog ng giant sa diksyonaryo ni Bishop Emmy. Gilanggam. Kapag merong mga pagsubok, malalaking pagsubok, may higanting pagsubok, tingnan po natin, langgam lang yan sapagkat malaki ang Diyos natin. Amen po ba? When David was left in the field tending sheep with his brother, stood before Samuel, it looked like he was insignificant, overlooked, unworthy of consideration. Para po nung nag-alaga siya ng tupa, parang parang hindi siya napansin. Parang binaliwala siya. Nakaka-insulto po. 8 po yung anak ni Jesse eh. Pero ang inili niya lang ay 7. Iniwan si David. 7 lang po yung piniresenta ni Jesse. 7 lang po. No? Kaya pagdating po ni Samuel, isa sa mga anak mo ang pipiliin, bakit hindi sinama si David? Sinabi po ni Samuel isa sa anak mo ang pipiliin, bakit hindi sinama si David? Automatic, dapat patawag niya si David, isasama sa pila. Tama? Pero insignificant siya, parang hindi siya pinapansin. Hindi siya sinama sapagkat hindi sumagi sa isip ni Jesse ang kanyang bunsong anak ay kasama sa pagpipilian. No? Feeling insignificant, feeling unworthy, yet the scripture makes it clear that grace does not operate according to human standard. Ang biyaya ng Diyos ay hindi po nakabase sa human standard. Amen po ba? Psalm 78 verse 70 declares, He chose David, his servant, and took him from the sheep den. No? Doon sa kural, doon sa pastulan ng tupa, doon siya kinatagpo ng biyaya ng Diyos. Doon
po kinuha si David. Siya po isang pastol, nag-aalaga ng tuba, pero sa Diyos at sa kanyang masaganang biyaya, walang pinipili, walang kinikilingan, walang itinatangi dahil ang biyaya po ng Diyos ay para sa lahat. Kaya sa tingin mo, parang wala ka lang, hindi ka pinapansin, sa Diyos, mahalaga ka. Sabi mo sa iyong katabi, mahalaga ka sa Diyos. Tingnan po natin, yung lugar na hindi ka napapansin became the place of God's choosing. While man's look at outward appearance, ang tao, ganyan talaga ang tao, the Lord look at the heart. Ang Diyos tumitingin sa puso. Amen po. Ang kanyang standard hindi po panlabas na anyo tulad ng standard ng tao. Ang Diyos tumitingin sa puso, ang tao tumitingin sa panglabas. Kaya nung makita po ni Samuel si Eliab, na-impress po siya, yung panganay. Na-impress po siya. Kumbaga, pumasok sa isip niya, ito na siguro. Ito na siguro yung susunod na hari, papalit kay Saul. Tindig pa lang, may dating na. Malakas na yung arrive. No? Ang dating niya malakas na. Alam niyo po ba, yung lakad po ni Eliab ay napakaganda at yung kilos niya, yung tayo niya, presidential siya, pag tiningnan mo, pwedeng presidente, pwedeng hari. Ganun po ang tingin ni Samuel, yung po kasi ang first impression ni Samuel sa kanya. Sapagkat sa una, panganay po si Eliab. Ang tingin nila, pag panganay ay lahat ng sustansya ng mag-asawa nandun sa panganay. Tapos yung tingin ng iba, yung bunso, parang sabi nila, latak, hindi totoo yun. No, hindi totoo yun. Kasi si David, pinakamahusay. No, pinakamahusay. Kala lang nung iba ganoon. Ay, yung panganay, pinaka-the best, yung similya ng mag-asawa. Yung huli, hindi na. Hindi ho totoo yun. Tingnan po natin, yung bunso ang pinakamahusay. Doon sa pinili ng Diyos. Kasi ang Diyos pumipili, hindi sa panlabas, ang Diyos pumipili sa panloob. Amen po ba? Yun po yung kaisipan ng tao. Kaya nga po, sabi nga doon, sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ito yung sinabi ng Panginoon kay Samuel nung na-impress po si Samuel kay Eliab. No? Impressing po kasi, na-impress po siya. No? Nung nakita niya si Eliab, parang ang dating po ay, ang pagtiningnan mo po siya, parang napakahusay, parang dean's lister, no? Pag tinignan po niya yung curriculum vitae niya, yung CV niya, napakaganda. Ganun po ang tinitingnan ng tao eh. Yung bang consistent honor siya, ganun po yung tinitingnan ng tao. Yung meron siyang leadership award, mataas yung kumpiyansa sa sarili, isa siya sa sundalo ni Haring Saul. Kaya ang tingin po ni Samuel, yun na ang susunod na hari ng Israel. Kaya po nung makita agad ni Samuel yon, namangha po siya. Pero ito po ang sabi sa kanya ng Panginoon. 1 Samuel 16 verse 7, But the Lord said to Samuel, Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord doesn't look at the things people look at. The people look at the outward appearance. Yung tao tumitingin sa outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang Diyos tumitingin sa puso. Amen po ba? Ang pamantayan po ng Diyos, ang kanyang pagtingin ay hindi po sukatan ng tao. Ang kanyang pamantayan ay ang pagtingin sa sukat ng puso. Ito'y ayon sa lumang tipan. At ito'y ayon sa lumang kasunduan. Hindi po yan nababago. Tandaan po natin, hindi po yan nababago kahit nagbago na ang kasunduan mula sa lumang kasunduan papatungo sa bagong kasunduan, hindi po nababago ang pamantayan ng Diyos. Ganun pa rin ang Diyos. God still looks at the heart. Ang tanong, ano ba ang nasa puso natin? Kasi iyon yung tinitingnan.
Pag meron kang Kristo sa buhay, ang pabor at biyaya ng Diyos nasa iyo. Amen po ba? Hindi ho tinitingnan yung ating pananamit. Hindi ho tinitingnan yung ating kilos at galaw. No? Hindi ho tinitingnan ng Diyos ang mga taong ganito. Ang tinitingnan ng Diyos ang kanyang puso, tunay ba ang pananampalataya at pagtitiwala ng Diyos. Hindi ho tinitingnan kung saan ka nakasapi na miyembro. Saan kang organisasyon nakasapi. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang iyong puso. Amen po ba? 2 beses po nagsalita ang Ama. Sabi po ng Bible, 2 beses nagsalita ang Ama galing sa langit at sinabi niya, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. No? Yung ibig sabihin, in reference po yan kay Jesus Christ, the Son of the living God. This is my Son in whom I am well pleased. Doon po na nalulugod ang Diyos. Kaya kapag nakita ng Diyos Ama na si Kristo ay nasa puso mo, doon pa rin tinitingnan ng Diyos. Ano ba nasa puso mo? Sino ba nasa puso mo? No? Dahil sa bagong kasunduan, nagkasundo po ang Ama at ang Anak. Ano yung pinagkasunduan nila? Yun po ang tinitingnan. Lahat ng nakay Kristo ay pinagpala na at pinaburan na. Say amen. Sino po sa inyo nakay Kristo? Sabi po ng Ephesians 1:3, Blessed be the God and the Father of Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. In Christ, meron kang heavenly blessing. Kapag ikaw ay na kay Kristo, are you in Christ? If Christ is in you and you are in Christ, Christ is in your heart. And God look at the heart. Kaya si Kristo ay nasa iyo at iyon ang nakikita ng Diyos. No? Tinitingnan po niya ang puso ng tao. Sinong nasa puso mo ang tanong? Si Kristo ba o si Chris? Si Kristo ba o si Kristi? Kung si Kristo ang nasa iyong puso, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Amen. Amen po ba? Nasa iyo ang pagpapala ng Diyos, nasa iyo ang pagsama ng Diyos, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ikaw na ang bagong bahay ng Diyos. You become the new habitation of God. Masaya po ba kayo na sinasamahan kayo at tinitirhan kayo ng Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari? Di ba tayo natutuwa doon? Kaya ang pagsamba natin, outward na lang po ng ating puso, yung anong laman ng ating puso, tuwang-tuwa ka sapagkat merong Jesus na nagmahal sa iyo. Merong Jesus na nagbigay sa iyo ng oras, ng panahon. Kaya tayo nagbibigay ng oras sa pagsamba. 7 araw, 6 na araw ginawa ng Diyos ang mundo. 7 araw, nagpahinga siya. Itinangi niya yon. Ganun po ipinakita sa atin ng Panginoon. Ang 7 araw ay bilang pasasalamat, lalo na sa panahon natin ngayon. Sa bagong kasunduan, wala tayong ginawa para mapunta sa langit. Ginawa ni Kristo sa krus. Ang magagawa na lang po natin, patuloy natin siyang sambahin, patuloy natin siyang purihin, maglaan tayo ng oras para sa Panginoon. Amen po ba? Sa 1 Samuel 16, Grace saw David not a forgotten shepherd, but a chosen king. Ganun po tinignan ng grace ng God si David. Hindi forgotten shepherd boy, but a chosen king. Nakita po siya ng biyaya ng Diyos. Ang future niya nakita na ng Diyos. Hindi po siya hindi po siya nangangapa sa dilim. Hindi po siya nagbabaka sakali. Sigurado po ang tawag sa kanya ng Diyos. Grace already saw your future. Alam na ng Diyos ang future mo. Sabi mo sa iyong katabi, alam na ng Diyos ang future mo. Kung nasaan po ang biyaya ng Diyos, meron kang kakayang maniwala na may magandang future para sa iyo. Kasi alam mo na merong grace si God sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, I have a plan for you not to harm you, not to hurt you, but to give you hope in the future. Ang pag-asa natin na kay Kristo.
kapag sinabi ng Diyos sa sinabi niya. Amen po ba? Pinangako niya at lahat ng pangako ng Diyos ay Amen. Amen po ba? Nang nangako po na meron kang future, tinignan na po ng Diyos yung ng biyaya ng Diyos, hindi po yung ngayon. Alam na ng Diyos yung yung hangganan, no? Ay yung hangganan hindi dahil na ikaw ay magaling ka o dahil consistent honor student ka, hindi. Alam na ng Diyos yun eh. Alam na ng Diyos kung sino ka. At yun po ang dahilan kapag tayo po'y naniniwala na alam na ng Diyos ang ating future at maganda ang future natin, ay hindi tayo nawawala ng pag-asa. Tulad po ni Gideon. Si Gideon po ay isang takot na tao, matatakoting tao, pero tinawag po siya ng anghel ng Diyos na mighty warrior. At yun po nagsimula, naniwala siya na merong tawag ang Diyos sa kanya. No? Siya po ay mighty warrior dahil sinabi po sa kanya ng anghel. Pero naturally, siya po ay takot na takot. Napag-aralan po natin noong nakaraan yan. Ganon din po si Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay tinawag ng biyaya ng Diyos. Grace, so Zacchaeus not a greedy tax collector, but as a generous giver. No, kaya po sinabi po ni Zacchaeus, sabi po, siya po ay umakyat sa puno ng sikomoro. Sabi sa kanya ng Panginoon, bumaba ka rito. Bumaba ka, Zacchaeus, baka mahulog ka. Sabi sa ibang translation, no? Na pupunta ko sa iyong tahanan. No? At the rest is history. Yung bang, sa daming-dami ng tao, pinili ka ng Diyos. Di ba ganun? Ilan po ang tao sa mundong ito? Ilan po ang tao sa bansang Pilipinas? No? Pero sabi ng Diyos, pinili kita. Tinawag kita. Alam ko yung future mo. Ang future mo ay punong-puno ng pag-asa. Si Zacchaeus po ay isa pong greedy tax collector, pero binago po siya ng biyaya ng Diyos. Naging generous man po si Zacchaeus. No? He said, if I have treated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount, and I will give half of my possession to the poor. Tingnan po natin, ano po nangyari? Nung maranasan po ni Zacchaeus ang biyaya ng Diyos, minahal siya, binigyan siya ng panahon ng Panginoon Jesucristo, nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng pagbabago. Complete transformation by the grace of God, because grace sees him not as a greedy tax collector, but grace sees him as a generous giver. Yun po ang nakikita sa kanya. Kaya ang buhay po natin, maganda po ang tingin sa atin ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, maganda ang tingin sa iyo ng Diyos. Marami pong mga tao sa Bible na natagpuan ang biyaya ng Diyos. At ang tingin ng biyaya ng Diyos sa kanila ay hindi ngayon, kundi yung dulo nito ay merong magandang plano ang Diyos sa buhay niya. Your location, occupation, or background does not limit God's favor, even if people overlook you. Grace never will. Hindi po gagawin niya ng biyaya ng Diyos. Kahit lagpasan ka ng mga tao, kahit hindi ka pinapansin ng mga tao, hindi ka binavalue, kaya umaalis dahil hindi binavalue. Kahit maliliit, no? Kahit maliitin ka ng tao, huwag kang mapektuhan. Kasi nga po, hindi ka man binibigyan ng pansin ng tao, pero ang biyaya ng Diyos at pabor ng Diyos nasa iyo. Kasi mahalaga ka sa Panginoon. Amen po ba? You may feel hidden in the field of your life, doing unseen, carrying unnoticed responsibilities. Sabihin natin, I'm just behind the scene, no one noticed me. Ganun po yung mga damdamin ng mga tao. Huwag po tayong mag-alala. Nasa likod ka lang, hindi ka man napapansin. But in this very field, sa field na ito, God shape you, your character, prepares you for a great calling. Amen po ba? Hindi ka man napapansin, pero piniprepara ka ng Diyos sa tawag ng Panginoon. Sobrang laki po ang biyaya ng Diyos
At ito'y para maliitin ka ng mga tao, wag po nating tingnan to sapagkat mas malaki ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa, number 1, grace finds you in the field. Pangalawa, grace waits you for your arrival. Hinihintay ka. Hihintayin ka ng biyaya ng Diyos. Hihintayin ng Diyos yung pagdating mo. Hindi kanya mamadaliin dahil hindi naman nagmamadali ang biyaya ng Diyos. No, minsan tao lang naman po nagmamadali. No? Masyadong nagmamadali. Dahil hindi naman siya nauubusan ng oras, yung biyaya ng Diyos, dahil ang Diyos ay walang hanggan. Ang biyaya ay walang hanggan, kaya ang kanyang biyaya ay hindi saklaw ng hangganan ng orasan. Kaya huwag kang magmadali. Kailangan lang natin magtiwala sapagkat anumang inilaan ng Diyos para sa iyo, tandaan po natin, anumang inilaan ng Diyos para sa iyo, hindi po yan mapupunta sa iba. Hello? Sino ang may inilaan ng Diyos sa kanya? Hindi yan mapupunta sa iba. Darating ito sa iyo sa tamang panahon. Amen po ba? Sabi ng Ecclesiastes 3:1, that there is a right time for everything under the sun. May mga panahon at oras sa ilalim ng araw. No? Sabi ng Ecclesiastes 3:11, God makes everything beautiful in its time. Kaya huwag tayong magmadali. Maaaring ang mga hindi magandang nangyayari sa buhay po natin ay nangyayari, pero hindi po yun ang katapusan ng buhay. Dadaanan lang po yan sapagkat hindi po yan ang destination mo. Amen po ba? Maganda yung destination mo. Ang destination mo, mga kapatid, pagpapala at pabor sapagkat ang iyong buhay ay pinagpala at pinaburan because your next season is coming. Amen po ba? Sabihin nga po natin, my next season is coming. That's why we always say it. Lagi natin sinasabi na ang mga bagay na ito sapagkat ito yung pinaniniwalaan natin. Kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun po yung sinasabi natin. The mouth speak, no? Kailangan natin sabihin. Hindi po tayo makakapagkumbinsi na tayo po'y pinagpala at pinaburan kung hindi mo sinasabi. Kaya lagi natin sinasabi, I am charito. I am blessed and highly favored. Bakit mo sinasabi yon? Kasi iyon ang iyong pinaniniwalaan. At nangyayari lang yan sa mga naniniwala. Do you believe in that? Taas po ng kamay ng mga naniniwalang siya'y pinagpala at pinaburan ng Panginoon. Amen po. 1 Samuel 16:11. So he asked Jesse, are these all the sons you have? Sabi po ni Samuel, there is still a youngest. Jesse answered, but tending the sheep. Samuel said, send for him. What the next line? We will not sit down until he arrives. No? Grace will wait for you. Grace wait for your arrival. Grace waiting for David. This show us that what God appoints for you will never pass on to another. David anointing could not be given to Eliab. Hindi pwede yun na maibigay kahit kanino lang. Kasi yung para kay David. Amen po ba? Yung para sa'yo, para sa'yo. Yung promotion mo, hindi pwedeng kunin ng iba. Para sa'yo yun. Maghintay lang. Kasi nga po, yun ay nakalaan para sa'yo. No? Kaya nga po, tandaan po natin, para sa'yo yun. Tandaan po natin, pag hindi sa'yo, hindi para sa'yo. Huwag mo pong iyakan. Huwag mo iyakan na, bakit sa kanya napunta, hindi sa akin. Di ba merong ganon? Hindi para sa'yo, huwag mo iyakan. Igwadrado mo yung balikat mo. Maniwala ka na merong para sa'yo. Dahil mahalaga ka para sa Panginoon. May magandang plano ang Diyos para sa'yo. Kung ayaw niya sa'yo, huwag. Hindi naman ikaw ang nawalan. Ikaw ay pinagpala at pinaburan. Ikaw ay pinagpala at pinaburan, hindi ka nawalan. Kung ayaw mo, huwag mo.
Amen po ba? Kasi alam mo yung katatayuan mo sa harapan ng Diyos. Hindi niya alam kung ano ang kanyang tinanggihan. Hindi niya alam yun kung ano ang kanyang tinanggihan. You are blessed and highly favored of God. Ang pagpapala hindi napa sa iyo dahil sa iyong ginawa. Ang pagpapala na nasa iyo ay galing sa Panginoon. No? Dahil ang Diyos may magandang inilaan para sa iyo. Amen po ba? Huwag po tayong magmakdol. Huwag tayong malungkot. Kung kinuha ng iba nakuha ng iba yung promotion mo, hindi yun talaga sa iyo. Kasi merong para sa iyo. Ang para sa iyo, hindi rin pwedeng kunin ng iba. Amen po ba? Kasi nga po, kahit sinong Poncio Pilato, kahit sinong demonyo yan, hindi kayang gawin na guluhin ang plano ng Diyos sa buhay mo. Nakalaan na ang plano ng Diyos sa buhay mo. Plans to prosper you, not to harm you. Amen po ba? Kaya ang plano ng Diyos para sa iyo ay sigurado. Iniingatan po yan ng Diyos sapagkat maganda ang plano ng Diyos. Kapag may plano siya, hindi niya pababayaang hindi mapasayo. No? Kaya wag po tayong malungkot. Merong mas magandang inilaan para sa iyo, ang Diyos. Maghintay lang po tayo sapagkat He makes all things beautiful in His time. No? Kung ito po ay totoo sa lumang kasunduan, gaano pa kaya ngayon? Gaano pa kaya ngayon na ang binigay sa atin sa bagong kasunduan, hindi na po natin hinihintay, kundi nasa iyo na. Nasa iyo na ang pagpapala ng Panginoon kapagkat anuman, sino man ang nakay Kristo, siya po ay blessed and highly favored. Amen po ba? Kaya may mga rason po tayo, may rason tayong maniwala sa magandang kinabukasan. Bakit? Maganda po yung buhay natin. Bakit? Kasi may magandang nangyayari sa iyo dahil yan po'y pinangyayari ng Diyos sa buhay mo. Yung chapter ng buhay mo, paganda ng paganda. Ang chapter ng buhay mo, pabuti ng pabuti. Amen po ba? Dahil ang chapter ng buhay mo, ikaw ay pinagpala, ikay pinaburan, ikay malusog, masigla. May buhay na walang hanggan kapiling ang Diyos. Amen po. Romans chapter 11 verse 29. This is the new covenant that Apostle Paul writes, for God's gift and His call are irrevocable. Ang Diyos po hindi bigay-bawi. Hello. Binigyan ka ng pagpapala. Ay, sumablay ka, binawi. Ganun ba yon? Ganun ba ang Diyos? Pinagpala ka, ay susunod hindi na pinagpala. Hindi po bawi, no? Bigay-bawi ang Diyos. Ano? Ang Diyos pag nagbigay, hindi po binabawi. Amen po ba? Pag sinulat ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi na ho yan binubura. Yung iba binubura daw ang pangalan. Kaya walang kasiguruduhan, ligtas ba o hindi. Kasi nga po, binubura daw. Hindi ba yung binubura, kaya lang binubura, nagkakamali, tama? Kaya bakit may pambura? Kasi pag nagsusulat ka at nagkamali ka, buburahin mo. Tama? Ang tanong, nagkakamali ba ang Diyos? Paano niya buburahin? Isinulat na ng Panginoon ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Tapos buburahin pa niya? Ibig sabihin ba nagkamali siya? Hindi nagkakamali ang Diyos. Ang Diyos, pinili ka ng Diyos sapagkat alam na ng Diyos ang buhay mo. Hindi ho nagkakamali ng Diyos, kailanman hindi po buburahin ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hindi po mali ang Diyos. No, yung mali. Hindi pala magpapatuloy ito. Hindi naman pala sasamba sa akin. Buburahin ko nga. Ganun ba ang Diyos? Hindi ganun ang Diyos. Kaya sinabi ng ibang mga pastor po, may ibang mga obispo, may mga tagapagturo, binubura daw ng Diyos ang pangalan ng lahat. No, pangalan sa aklat ng buhay dahil hindi daw po nagpatuloy. No? Ang tanong, hindi ba nakita ng Diyos na hindi siya magpapatuloy? Ibig sabihin, hindi pala magpapatuloy. Hindi ba niya alam? Kasi ang Diyos hindi naman bound ng time. Alam niya. Hindi ho ang katotohanan, sa mulat mula pa,
Hindi po talaga niya isinulat ang pangalan ng isang taong hindi magpapatuloy sapagkat alam na ng Diyos kung magpapatuloy o hindi. Kasi ang nagpapatuloy lang sa gawain at pagsamba sa Panginoon ay yung merong tunay na relasyon kay Kristo. Naranasan ang biyaya ng Diyos. Sino po sa inyo naranasan ang biyaya ng Diyos? Yung hindi ka karapat-dapat, ginawa kang karapat-dapat. Yung bang hindi ka nagpakahirap, binigyan ka ng lugar doon sa langit. Meron kang upuan sa langit. Hindi pwedeng agawin niya ng iba. Hindi parang sinihan. No, kung bumili ka na ng chichirya, mamaya pagbalik mo, wala ka ng upuan. Hindi po ganon. Sa langit, may upuan ka doon. Hindi pwedeng kunin ng iba yon. Yun ay para sa iyo. Amen po ba? Kaya nga po sabi ng iba, nawawala daw ang kaligtasan. Bakit naman nawawala ang kaligtasan? Pag tinanong naman po sila, bakit nawawala ang kaligtasan? No? Sabihin nila, hindi nagpapatuloy. Pero ang tanong mo sa kanila, bakit nawawala ang kaligtasan? Nakita mo ba kung kailan nagkaroon? At nawala? Di ba, hindi naman natin alam kung kailan nagkaroon. Tapos sasabihin mo na wala yung kaligtasan ni kapatid kasi hindi na umaaten. No? Hindi po. Mapanghusga po ito. Ang tawag po dyan, condemnation. You are condemning people. Kaya hindi po tayo, sa full grace, wala po tayong kinukundina. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi po natin tinitingnan ang bawat isa. Sapagkat, kaya lagi, nadidinig niyo po ba sa akin, lagi kayong sinasabihan, bakit hindi kayo umaaten? Gano'n? Hindi, madalang po yun. Namimiss lang po kayo kapag kinukumusta kayo. Hindi kayo kinukundina. Kasi nga, ang biyaya ng Diyos hindi nagkukundina. At ang biyaya ng Diyos na umikilos sa buhay mo, hindi na kailangan i-follow up yan. Buhay yan. Hahanapin mo yung salita ng Diyos. Hahanapin mo yung fellowship. Bakit? Kasi yung biyaya ng Diyos nasa iyo. Si Kristo ay nasa iyo. Ang kaligtasan po'y personal. Hindi po yan membership. Ito po'y personal na relasyon sa Diyos. No? Hindi porke nag-member ka sa church, ligtas ka na. Hindi, relasyon mo yan sa Diyos. Kahit ako, kahit kayo, kahit sino man, kapag meron kang tamang relasyon sa Panginoon, alam mo kung saan ka nakaposisyon. You are blessed and highly favored because you are in Christ. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ka ho iniligtas ng Diyos dahil sa iyong gawa. Naligtas ka dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Malinaw po yun, no? Malinaw po yun. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Sa full grace, hindi po nawawala ang kaligtasan. Bakit? Ang mga bagay na natanggap mo hindi dahil sa iyong gawa ay hindi mo mawawala sa iyong gawa. What you did not earn by works, you cannot lose by works. Amen po ba? Tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, regalo. Hindi sa gawa, regalo. Binigay sa iyo, hindi mawawala ang kaligtasan. Dahil kahit nagkakamali ka, yung iba kasi, nagkakamali. Sino ba hindi nagkakamali? No? Ang mga anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa kasalanan dahil meron silang seed. Si Kristo'y nasa kanila. Hindi sila magpapatuloy dahil si Kristo'y nasa kanila. Papayag ba si Kristo magpatuloy ka? Hindi. Tutulungan tayo ng biyaya ng Diyos na mamuhay sa katwiran at kabanalan. Amen po ba? Kung ang magiging basihan lang po ng kaligtasan ay ang iyong mga gawa, wala ka pong tsansang umabot sa pamantayan ng Diyos. Wala. Wala ni isa na umabot sa pamantayan ng Diyos. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Kompleto po ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kaya sabi po ni Apostol Pablo, in Christ you are complete. Kompleto ang kaligtasan, walang kulang, hindi pwedeng dagdagan. Pag dinadagdagan, ibig sabihin kulang. Kompleto na po ang ginawa ni Kristo. Hindi na natin kayang dagdagan, hindi na pwedeng dagdagan sapagkat ang kaligtasang ibinigay sa iyo ng Diyos, kompleto. In Christ, you are complete. Kompleto. Hindi po kulang, hindi po kulang-kulang, kompleto
ang biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Say amen. Sapagkat ang iniligtas ng Diyos ay ang mga taong nakita ang sariling walang kakayanan at nakita nila ang biyaya ng Diyos. Kapag ikaw ay naniniwala ang wala kang kakayanan sa iyong sarili, ligtas sa iyong sarili, at nakita mo lang na si Kristo lang ang kaligtasan, ang magliligtas sa iyo, ikaw po ay ligtas. Sapagkat yan po ang hinahanap ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tingnan po natin uli sa verse Romans 11:29, for God's gifts and His call are irrevocable. Ang kaligtasan po by gift. No? For by grace you have been saved through faith, no? Not of yourself, it is a gift of God. Yung salvation ay is a gift. Kaya ang salvation na binigay sa iyo, regalo. Irrevocable po yon. Hindi ho yung binabawi. Hindi po laban-bawi ang Diyos. Yan po ay binigay sa iyo, libre, tinanggap mo, at ang kaligtasan na nasa iyo, hindi na mawawala ang kaligtasan para sa iyo. Sabi po sa message, sabi po sa Romans 11:29, the Message translation, God's gift and God's call under for full warranty, never canceled, never rescinded. Full warranty po yung God's gift. Yung God's call sa iyo ay full warranty. Parang meron kang comprehensive na insurance. Ang comprehensive na insurance ay meron pong inclusion na yung inclusion po ng comprehensive insurance ay kahit self-conflict accident, umatras ka, binangga mo yung gate mo, sako po yun ng comprehensive. No? Meron po siyang allotted na percent. Pero ikaw ang may kasalanan, sakop yun. Gaano pa kaya yung sinasabi ng Diyos na yung regalong kaligtasan na nasa iyo ay full warranty? Sino makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos? Wala. Kasi meron tayong assurance sa salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, yun po yung atin pong sinasabi, the grace of God is like a caution, no? Para po yung unan, sasaluhin ka ng biyaya ng Diyos kapag ikaw'y nagkakamali, sasaluhin ka ng biyaya ng Diyos. Mararamdaman mo, nagkamali ka man, pero sasaluhin ka ng biyaya ng Diyos, mararamdaman mo na mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi nagbabago ang pagtingin sa iyo ng Diyos, kahit ikaw ay nagkakamali. Amen po ba? Kaya tingnan po natin, maganda po yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Inihintay po tayo, grace waited for the arrival ng buhay po ng bawat isa sa atin. Okay, bilisin ko na lang po. Sabi po sa Zechariah 4:7, who are you, O great mountain? Ang tinutukoy po na great mountain ay si King Artaxerxes. No, iyan po yung nagpatigil na itayo yung pagtatayo ng templo. Dumating lang po si Darius, King Darius, kaya nagpatuloy po ito. Sabi po rito, who are you, mountain Zerubbabel, the governor of Judah? You shall become a plain. No? And he shall bring forth the capstone with a shout of grace, grace to it. No? Ano po ang sabi diyan? Come on, sabihin po natin, grace, grace to it. Now listen, hindi pa itinatayo ang templo. Nung pagkakataon to, hindi pa tinatayo ang templo, pero sinabi niya, he shall bring forth the capstone. Yung capstone po dito, yun po yung huling-huling bato na inilalagay sa building para makumpleto ang building. Pero hindi pa ho tinatayo. Nakatingin na merong katapusan yung building na ito. Matatapos ito, kaya yung huling-huling capstone ay ibinigay na. No, inilalagay lang po yung capstone para sa completion ng gusali. Kaya kahit po hindi pa tapos, nakita na ng Diyos sa kanyang paningin na tapos na. Kaya kung wala kang nakikita sa iyong mga ninanasa, maniwala kang tapos na ito. Kung meron kang nararamdaman sa iyong karamdaman at iyong nararamdaman pa, maniwala ka, tapos na, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen po ba?
sa mga sugat at mga latay ng Panginoon, magaling ka na. Kapag merong karamdaman, ano po sasabihin natin? Grace, grace to it. Sapagkat tunay nga ng pagpapala ng Diyos at biyaya ng Diyos ay makapangyarihan. Yan po ay deklarasyon, hindi po impresyon. Yung declaration, ito po ay sinasabi mula sa puso. Yung impresyon, parang wala lang. Pumasok ka sa opisina, sabi mo, good morning, good morning, good morning. Parang hindi ka naman nakatingin. Yun po yung impresyon dahil nasanay ka. Pero yung deklarasyon, mula sa puso mo, dinideklara mo. Ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo. Araw-araw, dinideklara mo. Yung negosyo mo, unlad. Yung trabaho mo, ikaw ay matataas. Yung pagpapala mo, yung kalakasan, kalusugan mo, pinagpapala ka ng Panginoon. Nininiwala ka, dinideklara mo ito sapagkat naniniwala ka sa pangako ng Panginoon. Amen po ba? In Christ, I am healed and healthy. Amen po ba? Sinasabi po natin yon? Kaya po, yun po yung deklarasyon, hindi po impresyon. Yung impresyon na sinasabi mo lang, nag-good morning ka kahit walang tao, good morning, no? Gina-good morning ka sa daga, no? Hindi po yun. Kahit anumang mountain na nakaharap sa buhay mo, mountain ng pagsubok, problema, suliranin, ang dapat po natin gawin, shout, grace, grace to it. Amen po ba? You may feel delay, unseen, or far behind, but grace is not a hurry to give away what belongs to you. Hindi po ipamimigay ng Diyos ang para sa iyo. Hindi dahil nahuli ka, ibibigay na lang sa iba. Diba merong ganon? Ay, wala. Wala si kapatid. Hindi po para sa kanya yan. Hindi siya dumating. Hindi po ganon ang biyaya ng Diyos. Grace does not operate in that way. Hinihintay ka ng biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil para sa iyo yun. Hindi mapupunta sa iba, tandaan po natin, hindi mapupunta sa iba ang pagpapalang nakalaan para sa iyo. Sino sa inyo na natuwa doon? The opportunity, calling, and purpose God designed for you are marked with your name. Yan po ay para sa iyo. Nakasulat sa pangalan mo, sa iyo yung parcel na yan. Sino madalas may parcel? Tama address. Tama ang pangalan. Mapupunta ba sa kapitbahay? Hindi. Kasi may mark ng pangalan mo. Ganun po ang pagpapala ng Diyos. Yung pagpapalang nakalista sa pangalan mo, hindi pwedeng ibigay sa iba. Amen po ba? No? Kasi nga po, ang grace ng Diyos, hinihintay niya tayo. Kaya wag kang mainggit. Kasabay ko, sasabihin natin, kasabay ko lang naman yung taong ito, bakit nauna pa siya? Wag kang mainggit. Wag kang mainggit sa mga yumayaman. No? Yung bang tumatanggap ng maleta-maletang pera. Wag na kayo mainggit kasi hindi na ho sila nakakatulog. Hirap na hirap sila, hindi sila makaalis, hindi sila makapag-abroad. Bakit? Kasi akala nila yung kaligayahan ng tao nasa kayamanan. Hindi po. Tandaan mo, higit ang pagpapalat biyaya na para sa iyo. Amen po ba? Huwag tayong mainggit sa mga yumayaman, lalo na sa dahil sa kanilang ginagawang kasamaan. Tandaan po natin, maniningil ang masasamang bagay sa kanila kung ang lahat ng pagpapala na meron sila o kayamanan na meron sila ay galing sa kasamaan. No? Huwag po natin tingnan yun. Pangatlo, malapit na po. Grace promotes you in God's time. Promotion come from the Lord. Tama? And does it in His time. Sa oras mo ng Panginoon, mangyayari ang promotion mo. Not in your time, but in His time. Remember, God makes everything beautiful in His time. May panahon sa lahat ng panahon. Sabi po ng Psalm 75 verse 6 to 7, promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south, but the God is the judge. Tell me who's the judge? Ang God. He demote one and promote other. Ibinababa niya ang iba at tinataas niya po ang iba. Does it eat the way He wants? No? God doesn't eat the way He wants. Kung gusto ng Diyos, pwedeng gawin niya yan. No one can question God. Hindi po natin maka-question ang Diyos. He always right. Wala pong pagkakamali ang Diyos. Kaya tandaan po natin,
ang promotion na para sa'yo ay para sa'yo. Hindi ho nakuha ng co-teacher mo yan. No? Kaya yung iba, bakit si Pastora, late na nag-apply, siya pa ang nakuha. Kasi ngayon para sa kanya yon, meron para sa kanila. No? Kaya nga po, napakabuti po ng Diyos. No? Hindi dahil pastora siya, hindi. Mabuti po ang Diyos. Kasi bawat isa sa atin, nilalaan ang pagpapala at biyaya ng Diyos. No? Nakatakda ka sa pagpapala at pabor ng Diyos na binigay sa iyo sapagkat ikaw ay nakay Kristo. Hindi naman po automatic. Hello? Ang pagpapala ng Diyos, hindi po kinabukasan, milyonaryo ka na. Hindi. Pero, makikita mo, araw-araw umuunlad yung negosyo mo. Araw-araw gumaganda yung hanap buhay mo. Araw-araw gumaganda yung katawan mo. No, yung karamdaman mo nawawala. Lumalakas ka, sumisigla ka, lumulusog ka, gumaganda ka, kumikinis yung mukha mo. Bakit? Kasi yung stress mo sa buhay, kinukuha ng Panginoon, gumaganda ngayon ang sitwasyon ng buhay mo. Bakit? Kasi si Kristo, mahal ka niya. Ayaw ng Diyos na ang tao ay napapariwara at sumasama ang muka dahil ang Diyos po ay pinagpala ka. Amen po ba? Tingnan po natin, si David po, 13 years, bago po siya naging hari. In-anoint po siya sa chapter 16, pero bago siya makaupo sa palasyo ng hari, umabot pa ng 13 years. Hinintay, tagal. No, hinintay po yun, ang tagal. Pero, nangyari yon para ihanda si David sa pagiging hari. Ganon din po si Joseph. Si Joseph, nagpunta po siya sa Egypt, 17 years old. Bago siya makarating bilang gobernador ng Ehipto, 13 years. 13 years din ng puro pagdurusa, siphayo ng buhay, nakulong, napagbintangan. Ganon po yung nangyari kay Joseph, pero siya po yung susunod na siya po yung naging gobernador ng Ehipto para iligtas ang kanyang bayan. Kaya wag po tayong mainip. Sabi mo sa iyong katabi, bawal ang mainip. Matatapos din si pastor. Ano? Bawal mainip. Keep in this mind. Grace will promote you at the right time, in the right way, for the right purpose. Amen? I want to say this again. Grace will promote you and at the right time, at the right way, for the right purpose. Can you say amen? Amen po ba? Amen. Tingnan po natin. 3 things when grace finds you from the story of David. Number 1. Okay. Yung medyo masigla-sigla, parang may pansit po tayo dyan. Mamaya kakain po tayo. No? Number 1. Grace finds you in the field. Number 2. Grace waits for your arrival. Number 3. Grace promotes you in God's time. Okay. Life application. Tapos na po tayo. Sa life application na po tayo. Don't be discouraged. Grace knows where to find you. Alam ng Diyos. Huwag kang manghina ng loob. Alam ng biyaya ng Diyos kung saan ka matatagpuan. Huwag kang kahit anong gawing tago. Alam ng Diyos, matatagpuan ka niya. David was left in the field. Nandun siya, naiwan siya ron. 7 yung mga kapatid niya. I-present kay Samuel. Wala siya. Nandun siya sa field. Nag-aalaga ng tupa. No? Pero tingnan po natin. Sabi doon, left in the field, unseen, overlooked, yet God's grace found him, called him out, and anoint him king. In the same way, when life hides you in the field of the unseen, and His grace will find you, lift you up, and place you exactly where He was descended you to be. Dadalhin ka ng Diyos sa gusto niyang dalhan sa iyo. Amen po ba? Ang gusto ng Diyos sa mga anak niya ay pinagpapala. At ang pabor ng Diyos ay maranasan. Amen po ba? Alam ng Diyos kung saan ka makikita at ang sa tamang panahon, matatagpuan ka at ilalagay ka kung saan na gusto o anumang plano na meron siya sa iyo, dadalhin ka sa plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos ay maganda para sa iyo. Number 2, don't be in a hurry. Grace wait for you. Huwag kang magmadali. No? Huwag kang magmadali, matatapos din yan.
Huwag magmadali, hintayin ka ng biyaya ng Diyos. Huwag magmadali, hihintayin ka lagi ng biyaya ng Diyos. O hinihintay ka ng biyaya ng Diyos. Don't be in a hurry. Grace wait for you. Just like David. No? David was left in the field until God's time brought him before Samuel. Your next season will also come. Kung si David may season na dumating sa kanya, ganun din sa atin. Your next season will also come. What God has prepared for you will not pass you by. Hindi ka lalagpasan ng plano ng Diyos sa iyo. Mangyayari at mangyayari ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Grace will wait until you arrive. Because God is good. Amen po ba? Hinihintay ka ng biyaya ng Diyos. Kaya napakabuti po ng Diyos. Pangatlo, don't be impatient. Grace promote you when you are ready. Sino po sa inyo ready na? David waited years before he's anointed on the throne. 13 years. Haba po, 13 years bago po siya nakaupo sa palasyo. No? Kasi yung 13 years niya, marami pong mga pagsubok. Tinugis siya, hinanap siya ni Saul. Gusto siyang patayin ni Saul, no? 13 years. But in that waiting, God was shaping his heart. Binabago, inaayos po ng Diyos yung kanyang puso. Ganun din po sa buhay natin. Huwag tayong mainip. Tinuturuan lang tayo. Inaayos, inihahanda ng Diyos ang buhay natin sa magandang plano ng Diyos sa buhay po natin. No wasted time. Yung mga na pinaghihintay, kung pinaghihintay ka ni Lord, hinihintay ni Lord ang na maayos ang puso mo at ang Diyos ang nag-aayos nito. Minamatured ka lang ng Panginoon kasi kailangan mo mag-matured bago dumating yung katuparan ng kanyang magandang plano sa buhay mo. Amen po ba? Minamatured ka lang. In the same way, season of delay in your heart are not denial, but preparation. Ano? Yung season ng buhay po natin, no, hindi dahil na-deny. Dahil hindi na-reject ka, hindi. Yung nade-delay man yung mga season ng buhay natin, hinihahanda ka ng Diyos sa mas magandang plano niya para sa iyo. Amen po ba? When the time is right, grace will lift you up. No? Grace will lift you into the place God has destined for you. Do you believe in that? Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Okay? Life application. Basahin po natin. Number 1. Number 2. And number 3. And the big idea is, my next season is coming. Amen po ba? In Christ, your next season is coming. In Christ, my next season is coming. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sapagkat tunay nga kung paano ka kumilos kay Haring David. Kung paano mo siya natagpuan doon sa field, Lord God. Hindi man lang napapansin, hindi man lang naalala ng kanyang ama, pero tinatagpo siya ng biyaya ng Diyos. Ganon din po sa buhay namin. Salamat po sapagkat ikaw ang kumatagpo sa amin. Hindi man kami pinapansin ng iba. Wala man lang nagpapahalaga sa amin, Lord God. Hindi po namin tinitingnan ito sapagkat ikaw ang nagpahalaga sa amin. Napakahalaga ng buhay mo namin sa iyo, Lord God. Pinili mo kami, minahal mo kami. You are the lover of our soul, Lord God. Mahal mo ang aming kaluluwa. Kaya po kami nakakapagsabi na mahal ka namin, Lord God, sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo, Lord God. Ang biyaya mo, Panginoon, umabot sa amin. Sa aming karumihan, minahal mo kami. Sa aming kakulangan, minahal mo kami. Sa aming kakapusan, minahal mo kami, Lord God. At ang pagmamahal mo, Lord God, hindi nagmamaliw. Hindi mo binabawi ang mga biyaya sa amin. Hindi mo binabawi ang kaligtasang pinagkaloob mo sa amin, sapagkat ang lahat ng ito ay binigay mo sa amin ng taos sa iyong puso at wala po kaming maibabalik sa iyo, kundi ang pasalamatan ka, ang dakilain ka at luwalatiin ka.
Salamat po sa gawain ito. Salamat po sa Gospel Bearer Ministry. Ang dala po namin, Lord God, ay ang mensahe mo lang ng iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa kagalingan. Sa anumang may karamdaman, ang kagalingan ay natanggap na ng bawat isa sapagkat ang pangako mo sa magitan ng iyong mga sugat at mga latay doon sa krus ng Kalbaryo, ang bawat isa sa aming karamdaman ay magaling na. Kami po'y malakas, kami po'y malusog at masigla, kami po'y pinagpala mo at pinaburan, kami po ay mabubuhay ng mahaba, pinagpala at pinaburan. Lord God, maraming salamat po. In Christ, we are charito. Sa iyo po ang papuri, pagdakila, paglulad sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.